no? Sa pangatlo nating topic, mga kababayan, mas nilinaw po kung bakit na-contempt nga si Roque, 'di ba? Mas luminaw po kung bakit ikinulong si Roque, mga kababayan. Dahil po mas ipinaliwanag po ni Congressman Barbers. Oh, ako po. Ang daming galit po na DDS o mga OTAP supporter sa Congress, mga kababayan. Bakit? Nagtatrabaho po ng maayos eh. Masisipag po yung mga congressman natin, mga kababayan eh. Oh. Alam niyo po, tawag nila doon kay kay Congressman ano pangalan niya? Beatrix, ganun ba pronunciation nung kanyang pangalan? Luistro, oh. Yung babae na nagtatanong, talagang sobra yung mga katanungan kay Attorney Harry Roque. Talagang malalaman mo, nako, sa papunta, oh. Pati doon yung salin ni Roque na nakita natin, isang taon from 125,000 skyrocketing ng 3 million, isang taon yun, mga kababayan. Sa akin, yung ganong amount, okay lang yun. Pero yung 3 taon, biglang 3 million, papunta ng 67 million, ayun ang kaduda-duda na. No, lahat po yun, mga kababayan, naungkat ni Congressman Luistro, Beatrix Luistro. Bakit nga na-contempt itong si Roque? Kasi doon sa mga vlog ni Maharlika, sinasabi doon, naku! Ayan, tignan nyo ang ginawa nila kay Attorney Harry Roque, ginurgur na nila, hindi na nila pinalabas. Samantalang 24 oras lang ho, mga kababayan, ha? 24 oras lang po, mga bossing. Hindi ho talaga, hindi ho talaga yung tatagal ng isang linggo. Buenas nga eh, hindi tumagal na isang linggo. At ang nanguna sa pag-contempt dito kay Harry Roque, mga kababayan, yung kanyang inaanak at dating mag-aaral. Oh. Sabi dito, Harry Roque, sinungaling kaya kinulong. Di ba? Di ba, mga kababayan? Siguro, sa dami ng kasinungalingan na sinasabi ni Roque doon sa Senado at nabubwisit sa Kongreso at nabubwisit na silang makarinig, siguro sabi, last muna yan, Roque. Tumapat ho doon sa sinabi niya na ako may kasabay na hearing yan kaya hindi ako makakapunta dyan sa Congress ninyo. Ayun, sa pool. Contempt. Sabi dito, mas mabigat na parusa ang kakaharapin ni dating presidential spokesperson Harry Roque kung muli itong lalabag sa rules ng Kamara de Representante gaya ng pagsisinungaling o hindi pagdalo o sa pagdinig ng komite. Naku po, Bato de la Rosa, ano pa ang hinihintay mo? Bahala ka pag ikaw hindi na senador. Tapos, siyempre kahit na ikaw senador pa, tapos mawala ka na sa pagkasenador. Hanggat hindi ka huma-attend sa, ewan ko lang kung nasa ano ka pa, kung nasa labas ka pa, no? Baka nasa ICC ka na nun. Kahit hindi ka na senador, patatawag ka pa din sa Kongreso, Bato. Sarap ng kape, lalo na kapag ka alas 6 ng umaga. Ito ang sinabi ng mga leader ng Quad Committee. Matapos na i-contempt si Roque at ipakulong ng 24 oras dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig noong Agosto 16 sa Bacolor, Pampanga. Mga bossing, pagkatapos ho ng pagkakakulong nitong si Attorney Harry Roque doon sa Kongreso, dinala po ang kabakyaan niya doon sa EDSA. Tama kayo nang narinig. Sabi ko, kabakyaan. Yung kadyologsan niya. Hindi ko sinabing bakla si Attorney Harry Roque, Kabakyaan. Yung kadyologsan. Nagsisigaw ho doon sa EDSA. Nasaan na daw po yung bigas? Nasaan na daw po yung ganito, ganyan. Gugurgurin daw po sila ng ating Pangulo. Bangag daw po ang Pangulo. So sa madaling salita ho, mga bossing, yung mga pinagsisigaw nitong tao na to na si Roque doon sa EDSA, mga kababayan, parehas lang po ng isinisigaw nila sa maisog. Dinagdag niya lang yung mga nangyari sa kanya sa Kongreso.
Ano po, "Eh, bakit ako ganito, ganyan?" Pero sabi nga ng Kongreso, "Bakit gano'n, Roque? 'Pag nandito ka sa loob ng Kongreso, maayos kang kausap. Pagdating doon, eh, iba na, 'no? Iba na yung mga pinagsasasabi mo." Sabi ni Juanita Quintana, "Praying for Kibuloy, Gua Haping, and all criminals. God will chase them in Jesus' name. Amen." Kala ko ipinagdadasal niyo po na 'wag mahuli, Ma'am Juanita. Makukuha 'yan. Makukuha po 'yang mga 'yan. Um, Alam niyo naman po ang batas, eh, walang makakatakas ho diyan, mga kababayan. Wala ng kwenta ang pagkatao dahil sa kasinungalingan, sabi ni Ramon Baloca Galope. Oh, 'di ho ba? At take note ha, oh, hindi lang po itong si Roque ang nandoon. Ang dami po pumunta do'n sa EDSA, mga 30 po. 30, 'yun yung nakita ko, eh. Ayun yung nakita ko, ang luwag ng background, 'no? Kitang-kita mo yung mga nagdadaan ng mga bus sa EDSA, doon sa tulay, oh. Siyempre po bakit po nasabi nating madami, mga kababayan? Kapag po lagpas ng 2, madami na po iyon, 'no? 30, oh. Sabi ni Arnedo, 31. May hindi ako nabilang. Hindi ko siguro nabilang si Morales. 'Di ho ba? Hindi ko nabilang si Morales. O 31 ho, kasama si Morales na masipag hong magbabalik-balik diyan sa ano, sa diyan diyan sa EDSA. Tapos susundan daw po nung mga Kojik supporter, 8 million. Ha? Sabi nila 'yon, 8 million. Ha? Sabi ho nila 'yon, hindi ko sabi 'yon, ha? Baka sabihin ninyo pagka dumating yung punto na sila ay nagsama-sama at sila ay nagtipon-tipon na sa labas ng Malacanang, "Mark, fake news ka! Sabi mo 8 million." Hindi ho ako nagsabi nun. Yung mga Kojik supporter daw po, 8 million sila. Oh. Kaya huwag niyo akong babalikan. Sa sa 10,000 yung nakita ko, Hmm. 50,000 yung nakita ko, Hindi naman 8 millions, Oo. Ewan ko kung saan ho nila nakuha yung statistic na yun. Kada naman ho, hinuhuli si Kibuloy, kada naman po isine-serve yung warrant of arrest kay Kibuloy. Eh, iilan lang po silang nakikita ko dun, 'di ba? Kailangan, eh, talagang ipursige na ng KOJC 'yan, 'no? KOJC aka Kojik. Kojik, ako binabasa ko na lang ng mabilis, mga kababayan. Kasi nakakatamad ho kapag babasahin, KOJC, ang haba-haba pa. Kojik, isang Kojik, maputi lahat. Mahilig siguro si Kibuloy sa Kojik, ano, mga bossing? Kailangan umpisahan niyo na 'yang sinasabi niyong pag-e-EDSA-EDSA ninyo. Bakit ho? Para magkaalaman na ng totoong bilang. Para yung 8 million na sinasabi ninyo, eh, makita na namin at mabilang na namin. Kasi talagang diskumpiyado kami diyan sa numero ninyo, eh. 'Di ho ba? Biruin mo, etong tao na 'to, si Roque, ano sinasabi do'n sa EDSA? "Alam po natin na konti lang tayo. Wala na po tayo. Uunti na lang po." Pero saan ba mag-uumpisa? Itong EDSA, umpisa sa konti hanggang sa wala na. Hindi mo naman masabi na totoo yung sinasabi ni Roque na umpisa sa konti tapos dadami. Kasi iba ho yung nakikita natin sa aktuwal. Biruin niyo nung nag-umpisa yang mga yan sa Liwasang Bonifacio, 'di ba, honest tayo dun, napupuno nila yung Liwasang Bonifacio doon sa mga unang araw. 'Di ho ba? Eh, ngayon ho, basketball court ho, hindi mapuno-puno. Half court na lang, hindi ho mapuno-puno. Paano natin susuportahan yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na
mag-uumpisa sa konti hanggang sa dumami. Tama ho, mas tama ho yung sinasabi natin. Mag-uumpisa sa konti hanggang sa wala na, sumama, 'no? Tinabangan na yung taong bayan, eh. Hmm. Ano pa sabi dito? Wala, kulong. Nagsinungaling nga po, mga kababayan, itong si Harry Roque. Biruin mo 'no, ipapadala sa'yo yung notice, ilang araw din yun. Ilang araw din yun bago ka umattend doon sa hearing, hindi mo na-realize na, "Ay, saglit lang, hindi naman pala Thursday ito, Biyernes pala ito." 'Di ba? Tapos nung nasa hearing na, doon na lang sasabihin na, "Naku, honest mistake po ito." Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, nasa mautog siguro si Roque nun. Ano, nasa mautog siguro si Roque nun.